Isang mapagpalang umaga dito sa lugar ng Teresa Public Market. Kami po ay isang end-time evangelist na magbabahagi ng salita ng Diyos ng libre at wala po kaming hinihingi na donasyon o anumang magbabahagi sa amin, kundi ang nais lamang namin ay matupad namin ang sinabi ng salita ng Diyos na ipahayag ang kanyang banal na salita sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa ating mundo. Kaya bago po ang lahat, mga kapatid, nais ko pong imbitahan sa lahat ng nakakarinig na tayo po ay munang manalangin. Yes, Lord Jesus Christ, hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay, Lord Jesus Christ, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan, na nakilala ng lahat. Nawa, dalangin namin, Lord Jesus Christ, na sa oras na ito, Panginoon, ipagkaloob mo na iset ang aming puso, ang aming isipan sa lahat ng naririto na nakikinig ng iyong banal na salita at sila ay kahabagan mo, Panginoon, upang manumbalik ang bawat isa sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Buhay na walang hanggan ang ninanais ng bawat isa upang kami makarating sa iyong kaharian. Kaya dinadalangin namin, Lord Jesus Christ, samahan kami ng iyong mga anghel sa kapaligiran at maghari ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa na naririto upang maunawaan ang kahalagahan ng iyong banal na salita na magbibigay buhay at kaligtasan ng bawat isa. Kaya napakabuti mo, Panginoon, sa araw na ito na binigyan mo kami ng magandang panahon na upang maipahayag namin sa lahat, Panginoon, maiparating sa bawat isa ang iyong banal na salita na magbibigay ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, kahabagan mo ang lahat na naririto at buksan mo ang kanilang puso at isipan na maunawaan nila ang iyong salita. Kaya, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan mo. Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, maaaring nagtaka kayo bakit ko binabanggit ang Yeshua, Mashiach. Dahil ang ating Panginoong Diyos na dakila, nung nagkatawang tao siya ay nabubuhay sa bansang Israel. At ang kanyang pangalan sa Hebrew name ay Yeshua, HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Kaya mga kapatid, naririto kami upang ipahayag ang buong katotohanan ng ating Panginoong Diyos na dakila. Ito ang kanyang inatas sa atin sapagkat malinaw na sinabi ng Pahayag chapter 13 verse 9, makinig ang lahat ng may pandinig kung nagnanais ka na maligtas dito sa mundong ito. Kung nagnanais ka na hindi malaglag sa dagat-dagatang apoy dahil ang katotohanan ay maghahayag sa bawat isa sa atin mula sa kanyang banal na salita. Mapalad ang nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos at ito'y pagbulay-bulayan upang ito ang manahan sa puso at isipan ng bawat isa na nakikinig sapagkat malinaw na sinabi ng ating Panginoong Diyos dito sa Kawikaan chapter 8, kayo'y tinatawagan ko tao ng sandaigdigan para nga sa lahat itong aking pananawagan. Ang ating Panginoong Diyos ay nananawagan sa atin na pakinggan natin ang kanyang banal na salita. Sapagkat hindi lamang tayo, malinaw na sinabi sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita ng ating Panginoong Diyos. Kayong walang nalalaman ay mag-aaral na mag-ingat at kayong mga mangmang pangunawa ay bukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko, ay salitang magaganda. Hallelujah!
pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklap sa lahat ng sinungaling. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng ating Panginoong Diyos, napakinggan natin at pag-aralan natin ang bawat salita niyan, sapagkat ito ang makakapagligtas lamang sa bawat isa. Marami na sa atin ngayon na sa panahong ito ay busy na sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Ngunit ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagbigay ng paalala sa atin na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Sapagkat sinabi din niya dito sa Kawikaan, chapter 8, verse 13, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasalanan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Kaya nga, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Diyos na talikuran na natin ang anumang mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoong Diyos. Mga bagay na karumal-dumal para sa ating Panginoong Diyos. Huwag na nating mahalin ang sanlibutan ito. Bigyan natin ang pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na makipag-isa sa Kanya. 6 na araw tayong binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kalakasan na nagmula sa Kanya upang magampanan natin ang ating mga gawain dito sa mundong ito. Ngunit iisang araw na hiningi ng ating Panginoong Diyos upang makipag-isa ka sa Kanya na dapat na matupad natin yan. Pakatandaan ninyo mga kapatid, sinabi niya dito sa Kawikaan, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kaya kung mamahalin natin ang ating Panginoong Diyos, mamahalin din tayo niya ng lubos at iingatan niya ang bawat buhay natin. Ano man ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito. Sapagkat ang ating Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ ay isang mapagmahal at mahabagin. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan nila ako. Kaya nga, kung hahanapin natin at bigyan natin ng pagkakataon na basahin ang kanyang banal na aklat, tiyak na masusumpungan ng bawat isa ang buong katotohanan na magbibigay ng laya sa ating mga kasalanan dito sa mundong ito. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya manang walang maliw kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinadaanan ay daan ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Hallelujah! Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Kaya nga mga kapatid, kung manumbalik lamang tayo sa ating Panginoong Diyos at pakinggan natin ang bawat salita niya, bigyan ng pagkakataon na magbasa ng kanyang banal na salita, nakakatiyak na mahahanap mo si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Nakakatiyak na masungkungan mo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga, higit sa lahat, pagpapalain ng bawat isa. Ngunit kapag tayo ay tumalikod sa kanya at kalimutan natin ang bawat habilin ng ating Panginoong Diyos, tayo ay matutulad sa Sodoma at Gomora na ginunaw ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanila. Sabi nga ng unang hari, chapter 8, verse 9, tayo ay pinapaalalahanan na magsisi na at manumbalik sa Kanya at talikuran na natin ang mga likong gawa natin dito sa mundong ito. Mga kasalanan na magbibigay sa atin ng kapahamakan tungo sa impyerno.
Lagi nating pakatandaan, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay upang paglingkuran natin siya, purihin natin siya ng buong kalakasan natin. At patuloy siyang nananawagan sa bawat isa sa atin na magbalik loob na sa Kanya. Kung hindi natin nais na mapaparusahan tayo sa mundong ginagalawan natin. Kung makikita na natin at naririnig na natin ang mga balita ngayon, ito ay paalala na sa atin ng Panginoong Diyos na tayo ay manumbalik na kung mahal nating tunay si Yeshua Mashiach Jesus Christ. Dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, kaya nagpadala siya ng kanyang mga sugo upang paalalahanan ng bawat isa na pagsisihan na ang mga kasalanang ginawa at manumbalik na sa Kanya. Sambahin mo siya sa banal na Espiritu at katotohanan. Talikuran na ang anumang Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Huwag natin pahalagaan ang makamundong gawain. Dahil ang lahat ng manumbalik sa ating Panginoong Diyos ay Kanyang kahahabagan. Sabi nga niya dito sa Nehemiah chapter 9 verse 31, si Yeshua Mashiach Jesus Christ ay isang mahabagin at mapagmahal. Inuunawa ang ating mga kahinaan sa mga taong nagsisisi at manumbalik sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, hindi nagkulang ang ating Panginoong Diyos upang paalalahanan tayo. Binigyan tayo ng Kanyang banal na salita upang ito ang magbigay ng daan sa atin sa kaligtasan. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng bawat isa. Hindi binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na maranasan natin ang tunay niyang pagmamahal. Kaya nga maraming lugar ngayon ang nakakaranas ng kapahamakan mula sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Tatandaan natin, mga kapatid, kung paano niyanig ng ating Panginoong Diyos ang ating mga ninuno sa kapanahunan nila, sa kanilang pagmamatigas, sa kanilang paghimagsik, sa kanilang pagiging suwail sa ating Panginoong Diyos. Tandaan ninyo, ang nangyayari sa kapanahunan ni Noah ay mangyayari din sa buhay natin ngayon. Walang pagbabago. Dahil malinaw yan na sinabi ng Panginoong Diyos na handa siyang magparusa sa taong ayaw makinig sa Kanya. Sa mga lugar na ayaw siyang pakinggan. Ngunit mga kapatid, mahabagin at mapagmahal ang ating Panginoong Diyos sa mga lahat ng magsisi sa kanilang mga kasalanan. Talikuran na natin ang mga likong landas natin dito sa mundong ito. Manumbalik na tayo sa ating Panginoong Diyos habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Huwag nating hayaan na bigyan ng daan ang mga bulong-bulong ng ating kaaway. Dahil yan ang magpapahamak sa bawat isa sa atin. Pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa kaharian niya. Sabi nga niya sa Ecclesiastes chapter 4 verse 20, umiwas ka lagi sa masama upang di ka mapahamak. Iwasan mo kung hindi na tama ang nangyayari dito sa mundong ito. Iwasan mo na ang pagbibisyo. Iwasan mo na ang mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, na malinaw na sinabi yan sa Korinto, na tayo ang ginawang templo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga puso siya nananahan.
Ngunit kung magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at dudumihan natin ang templo na ikaw yon mismo, kapatid, paano ka maliligtas dito sa mundong ito? Hindi gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay mapaparusahan. Nilikha niya tayo dito sa mundong ito upang sumunod sa kanyang kalooban. Binigyan niya tayo ng pagkakataon dito sa mundong ito na mamuhay. Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga kapatid, magkaroon ng mga kaibigan at kapitbahay upang manahan sa atin ang kanyang pag-ibig. Ngunit marami sa atin ay hindi natutunan ang pag-ibig na tunay na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Nananahan pa rin sa ating mga puso ang puot at galit sa ating kapwa. Ang pagiging sinungaling, ang pagiging mapagkunwari. Hindi yan gusto ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos, isa buhay natin ang kanyang banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kalayaan sa mga kasalanan natin dito sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay binibigyan pa ng buhay ni Lord Jesus Christ, manumbalik na tayo sa Kanya. Huwag nating antayin na mararanasan natin ang kamatayan dito sa mundong ito na hindi pa tayo nakakapagsisi sa ating mga kasalanan. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin ay linisin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, at manumbalik na sa Kanya upang pagpalain ang bawat isa. Sa lahat ng nakikinig ngayon, ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Kaya nga tayo, binibigyan ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon sapagkat nais niya na makamtan natin ang buhay na walang hanggan at hindi pahirap doon sa impyerno. Ang gusto ng Panginoong Diyos, maranasan natin ang kaginhawaan, kapayapaan sa ating buhay. Hindi puro problema, pagsubok, at mga sakit. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay maranasan natin ang tunay na pagmamahal niya. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sayangin ang bawat pagkakataong ito sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, huwag na nating paulit-ulit na gawin ang kasalanan kung nais natin na maligtas dito sa mundong ito. Sa lahat ng naririto, pinagpala ang may malinis na puso at nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil matatagpuan mo ang kanyang kaharian. Kami po mga kapatid ay nag-anyaya sa inyo. Kung wala man tayong panahon o oras na magbasa ng kanyang banal na salita o kung meron man tayong mga banal na salita, Biblia sa ating mga pamamahay, huwag na natin sayangin ang pagkakataong ito. Basahin natin to mga kapatid. Dahil napakalinaw sa salita ng ating Panginoong Diyos, naririto ang ating mga kalayaan at kaligtasan dito sa mundong ito. Tayo ay mga dayuhan lamang dito sa mundong ito. Ang tunay na bahay natin o lugar natin ay nasa kaharian ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng mga naririto, bukas po ang aming YouTube channel.
Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at ang Church Ruach na Facebook. Wala man tayong panahon na magbasa ng Biblia ng ating Panginoong Diyos, gumawa pa rin siya ng kaparaanan upang malaman natin ang buong katotohanan na ihahatid sa mga lingkod upang maunawaan natin ang laman ng kanyang banal na salita. Kaya mga kapatid, welcome po ang lahat na manood sa YouTube channel, Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at Church Ruach na Facebook. Huwag na natin sayangin ang pagkakataong ito, mga kapatid. Marami na ngayon ang nasalanta na lugar. At sa pagkakataong ito, niyanig na rin ng ating Panginoong Diyos ang Cambodia. Marami pang lugar ang mapapahamak kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, sa pagpapatuloy ng pagsuway ng kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, naway kahabagan ng bawat isa na nakikinig na naririto na manumbalik na sa ating Panginoong Diyos habang binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na makalapit pa sa Kanya. Hanapin na natin si Lord Jesus Christ o si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, lubos kaming nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa ibinigay niyang pagkakataon na dalhin kami sa lugar ng Teresa Public Market. Marami na kaming lugar na binahigian ng salita ng Diyos upang malaman nila ng katotohanan. Kaya God bless po sa lahat ng naririto na nakikinig, naway pagpalain pa kayo ng ating Panginoong Diyos at manumbalik na tayo sa Kanya. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ruach kay Yeshua. Shalom.